Hindi nagtagal, bumalik si Roland sa kastilyo at agad na tinawag ang mga pinuno ng ilang departamento ng City Hall. Sa ilalim ng mga nagtatakang tingin ng mga naroroon, ito ang kanilang unang pagkakataon na makita ang mga nilalang na may mga galami, kilala rin bilang ang sinaunang mga mangkukulam na Tekira. Sa kabila ng babala, ang paningin sa mga nilalang na may mga galami ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Ang ilan ay natapon ng kanilang tsaa, ang ilan ay tumayo, at ang ilan ay naisip pang umalis. Si Edith lamang ang maituturing na kalmado. Mayroong halo ng excitement at curiosity sa kanyang mga mata, at napansin din ni Roland na kakaiba ang tingin sa kanya ni Edith. Hindi niya alam kung bakit namumula ang mukha nito, marahil ay nasasabik sa paningin ng mga galami. Gayunpaman, tinanggal niya ang mga iniisip na iyon, dahil sa nalalapit na labanan laban sa mga demonyo, natural na kailangang ipaalam ni Roland sa lahat ang tungkol sa mga mangkukulam na Tekira. Sinimulan niya ang pagpapakilala sa kanilang pinagmulan at kanilang mga kwento. Tila, matapos ang mahigit 2 taon ng karanasan, ang lahat ng opisyal ni Roland at ang kanilang kakayahang tanggapin ang mga balita dapat ay lubos na bumuti. Ngunit habang tinatapos ni Roland ang pagpapaliwanag at ibinabahagi ang plano upang galugarin ang mga bundok na may nyebe, si Berev ang unang nagsalita. Ang kanyang departamento ng pananalapi ay pumapasok sa yugto ng pagsasara ng taon, na ginagawa itong hindi maginhawa upang magplano ng mga bagong logistic. Itinuro rin niya na dahil hindi pa tapos ang buwan ng mga demonyo, at isang bahagi ng unang hukbo na kasalukuyang nakaistasyon sa malayong timog, ang pagpapadala ng mga tropa sa mga bundok na may nyebe ay maaaring humantong sa hindi sapat na puwersa ng depensa sa mga hangganan. Si Carter ang sumunod na nagsalita. O Panginoon, ito ang ating gwapong punong knight na si Carter, ang bagong artist ay tiyak na binago siya. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa pagiging maaasahan ng plano. Malinaw, mayroon siyang ilang pag-aalinlangan laban sa mga mangkukulam na Tekira. Ang ministro ng Agrikultura ay nagsalita at binanggit na ang pagpapakilos ngayon ay maaaring makapigil sa kanilang pagkain. Ang ministro ng Construction, si Carl, ay nag-alala na ang mga paghuhukay ng mga mangkukulam na Tekira sa paanan ng mga hilagang bundok ay maaaring magdulot ng pagguho ng mga mina at maging sanhi ng pagguho. Lahat ay nagpahayag ng kanilang mga alalahanin. Ang lahat ay nagsabi sa pagpapayo kay Roland na pag-isipan mabuti ito. Ito ay nagdulot ng kaunting pagkadismaya kay Roland, dahil tila mahirap ipagpatuloy ang kanyang plano kung ito ay nasa talakayan ng konseho. Bagamat mas gusto ni Roland ang isang demokratikong pamamaraan, gayunpaman, sa ilang mga bagay, hindi niya kinakalimutan na siya ang pangwakas na tagapagpasya. Sa mga panahong tulad nito, nasa kanya ang tungkulin na matibay na itulak ang pagpapatupad ng plano. Tulad ng kanyang desisyon na tanggapin ang mga mangkukulam maraming taon na ang nakalilipas, nagpasya siyang ipakita sa kanila ang isang maliit na paggalang sa plano. Tinapik ni Roland ang mesa, at agad na tumahimik ang bulwagan. Ipinahayag niya na ang susunod na taon ang magiging pinakamahalagang taon para sa Grey Castle, dahil nilayon niyang pag-isahin ang buong teritoryo at magsagawa ng seremonya ng koronasyon upang opisyal na maging ang hari ng Grey Castle. Sinabi niya sa kanila na ang lahat ng nandito ay magiging kanyang unang mga gabinete ministro, na tumutulong sa kanya sa pamamahala ng kaharian. Nang marinig ito, lahat sila ay tumayo, inilagay ang kanilang kanang kamay sa kanilang dibdib, yumuko bilang paggalang, at sa wakas ay naunawaan ang mga intensyon ng kanilang hari. Tumigil sila sa pagreklamo sa takot na minsan nilang naramdaman tungkol sa mga demonyo at mga mangkukulam na Tekira. Sapagkat alam nilang ang kanilang hari ay palaging umaakay sa kanila sa tagumpay at hindi pa nagkamali. Na magkaroon man lang ng pag-iisip na hadlangan ang plano ng hari dahil sa kanilang sariling takot ay nakakahiya. Matapos ang ilang sandali, muling nagpatuloy ang talakayan. Iminungkahi ni Carter na dapat lamang nilang ipadala ang unang hukbo at ang Witch Union sa mga bundok na Snowy muna. Ginulo siya ni Roland, itinuturo ang kawalan ng ilaw at ang pagiging komplikado ng lupain, na magiging hindi epektibo ang mga baril. Ang pakikipagtagpo sa malalakas na halimaw na may halo-halong demonyo sa malapit na hanay ay walang alinlangan na haantong sa malalaking pagkasawi para sa unang hukbo. Natahimik si Carter, hindi niya naisip ito. Nagpatuloy si Roland, na nagpapaliwanag na ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan nilang makipagtulungan sa mga mangkukulam na Tekira sa paggalugad.
Ang mga mangkukulam na Judgment Army at ang Witch Union ay maaaring magkaroon ng perpektong pagkakaunawaan sa isa't isa. Ang unang hukbo ang magiging responsable sa pagtakip sa kanilang likuran at pagtatatag ng mga outpost na ginalugad mga daanan upang matiyak ang isang malinaw na landas ng pag-urong. Binigyang diin ni Roland na ito ang pinakamaingat na diskarte. Gayunpaman, huminto si Roland, pagkatapos ay itinaas ang kanyang boses upang matiyak na naiintindihan ng lahat. Hindi niya nais marinig kung gaano kahirap ipatupad ang planong ito dahil lahat narito ang nakaupo upang malutas ang mga paghihirap na ito. Sa puntong ito, naging seryoso ang pag-uugali ni Roland. Sa paglapit ng ikatlong digmaang Diyos, binigyang diin niya ang pangangailangan para sa mga may kakayahang ministro at opisyal. Pagkatapos ay lumingon siya kay Berev, na biglang tumayo, kitang-kita ang pagkagulat. Nang tanungin kung may mga issue sa mga settlement sa pananalapi at logistic, si Berev nagsabi na maaari siyang maghanda ng plano sa loob ng 5 araw. Gayunpaman, umiling si Roland at binigyan lamang siya ng 3 araw. Pagkatapos ay itinuro niya sa Ministro ng Agrikultura na tiyakin na handa na ang supply ng pagkain, at kung hindi ito sapat, sinabi niya sa kanya na magpadala ng mga barko sa Kango District upang ihanda ang pagkain. Tumugon si Carl, bago pa man magsalita si Roland, tiniyak na niyang masusing susuriin niya ang katatagan ng lupa sa mga lugar ng pagmimina at mga hurno upang maiwasan ang pagguho. Tumango si Roland bilang pagsang-ayon at nagpatuloy sa pagtatalaga ng gawain sa iba. Matapos talakayin ang plano, hiniling ni Roland kay Edith na ibuod ang mga kaayusan. Tumayo si Edith para sa misyong ito. Magpapadala ang Tekira ng 50 Judgment Army na mangkukulam upang makipaglaban kasama ang unyon ng mga mangkukulam. Ang unang hukbo, sa ilalim ng pamumuno ni Brian, ay pipili ng 500 sa kanilang pinakamahuhusay na sundalo, habang ang iba ay mananatili sa Neverwinter sa ilalim ng pamumuno ni Carter. Nang maabot ang kasunduan sa plano ng paggalugad, handa nang tapusin ni Roland ang pulong nang tumayo si Edith at humiling na sumama sa ekspedisyon sa Snowy Mountains. Si Bereth, na nakaupo sa tabi niya, ay nagsabi na hindi siya mangkukulam o sundalo, hindi niya kailangang sumama sa misyon. Gayunpaman, sumagot si Edith na siya ay isang kabalyero at nagsilbing instruktor sa paglalaban ng espada, kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Tinanong ni Roland ang dahilan ng kanyang pag-aaple. Naniniwala si Edith na habang papalapit ang banal na digmaan, malamang na hindi alam ng karamihan sa mga ministro kung ano ang hitsura ng mga demonyo. Kung hindi man kilala ang kaaway, magiging imposible na tulungan ang hari sa epektibong pamamahala sa City Hall. Sa palagay niya, habang papalapit ang dakilang digmaan, kailangan ng lahat na maghanda para sa labanan. Gusto sana ni Bereth na tumutol ngunit natigilan siya, malinaw na tama ang lahat ng sinabi ni Edith. Ngumiti si Roland, nakita niyang kawili-wili ang argumento. Bigla siyang nagkaroon ng ideya, paano kung ito ay maging isang karaniwang tuntunin, kung saan ang pagsulong para sa kapangyarihan ay nangangailangan ng karanasan sa unahan bilang isang kinakailangan para sa promosyon. Matitiyak nito na hindi hahamakin ng mga opisyal ng City Hall ang kanilang kaaway at ang digmaan. Bukod dito, may talento si Edith sa pakikipaglaban. Isaalang-alang dito, pumayag si Roland sa panukala ni Edith. Naglaro si Edith sa kanyang buhok, ngumiti at yumuko bilang pasasalamat. Bumalik sa apartment, pinapanood ni Cole ang kanyang kapatid na si Edith na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Binanggit niya na malalayo siya ng ilang araw, at napansin ni Cole ang tumpok ng mga damit sa kama, napagtanto niyang hindi ito para sa pagbisita sa mga maharlika o pagdalo sa mga hapunan. Pinuri ni Edith si Cole sa kanyang obserbasyon ng may ngiti. Gayunpaman, nagseryoso siya, pinayuhan niya si Cole na palaging mapanatili ang kagandahan kapag kasama ang mga ginang, na nagpang-inig sa kanya. Tinanong ni Edith ang tungkol sa karanasan ni Cole sa pagtatrabaho sa City Hall. Si Cole, na hindi pa nagpapakilala ng kanyang pagkakakilanlan, ay nagsabi na masigasig niyang ginagawa ang kanyang trabaho. Kahit na nagtaka siya kung bakit hindi siya inayos ng kanyang kapatid na magtrabaho sa kanyang departamento. Ngumiti si Edith at ipinaliwanag na ang City Hall ay hindi kasing simple ng tila inaakala niya. At dahil sa malapit na pagsubaybay ni Ministro Berev sa kanya, hindi niya kayang makita na siya ay may kinikilingan. Lalo na't kinakatawan nila ang kanilang pamilya. Yumuko si Cole, nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya ng seryoso,
tinitiyak sa kanya na magiging maingat siya tungkol dito. Nang makita niyang mas naging mature na ang kanyang nakababatang kapatid, naalala rin niya ang sinabi ng kanilang ama. Ang mahiyain na kalikasan ni Cole at ang kakulangan ng lakas sa pakikipaglaban ay hindi angkop upang pamunuan ang pamilya. Gayunpaman, sa lungsod ng Neverwinter, hindi na kailangang kumilos ang kanyang nakababatang kapatid. Bilang isang Panginoon na ipagtatanggol ang kanilang teritoryo gamit ang mga kabalyero o makipaglaban sa unahan kapag may labanan. Matitiyak na makakahanap si Cole ng kanyang sariling kahalagahan sa lungsod ng Neverwinter. Walang pakundangang kinuha niya ang isang mahabang damit at itinapat sa kanyang sarili. Lalo na't sabik na malaman ni Cole kung saan pupunta si Edith. Sinabi sa kanya ni Edith na confidential ang misyon at ang pag-alam ng higit pa ay may kapalit. Naisip ni Cole na ito ay isang biro, at patuloy na gustong malaman. Ngumiti si Edith, inihayag niya na papunta sila sa mga bundok na natatakpan ng nyebe sa kanlurang rehiyon upang galugarin kasama ang unang hukbo at ang unyon ng mga mangkukulam. Nagtaka si Cole, tinanong niya kung bakit kailangan nilang mag-explore doon. Kalmado na binanggit ni Edith ang mga hindi kilalang hybrid na halimaw o ibang sibilisasyon. Hindi nakakagulat na makatagpo ng anumang bagay, kasama na ang bagong alyansa ng hari sa mga nilalang na may mga galami. Napanganga si Cole sa gulat, hindi maintindihan kung paano ang kanyang kapatid, ay hindi natatakot sa gayong nakakatakot na mga posibilidad o kung paano maaaring maging kaalyado ng hari ang mga nilalang na may mga galami. Sa isang sandali, naisip ni Cole na nawala na sa sarili ang kanyang kapatid. Inilipat ni Edith ang paksa habang tinatanong kung naaalala ni Cole kung bakit sila nangako ng katapatan sa hari. Sumagot si Cole na ito ay para sa mas malaking kapangyarihan. Tinanong ni Edith na ang kanyang sagot ay hindi ganap na tumpak ngunit hindi rin mali. Nagmumula ang kapangyarihan sa malawak na lupain at mga tao. Kapag natalo na ng kanyang kamahalan ang lahat ng sibilisasyon, maging ang mga demonyo. Kung gayon ang kapangyarihan na maaari nilang ibahagi ay lalampas sa mga teritoryo ng tao. Tumayo si Cole, at ilang sandali pa bago niya naunawaan ang impormasyong ito. Gayunpaman, itinuro ni Edith ang mahabang damit at sinabihan siyang isuot ito. Sinabihan niya si Cole na panahon na upang magbayad ng utang. Samantala, sa timog na teritoryo, tinitigan ni Lorca ang malawak na disyerto, hindi sigurado sa kanyang eksaktong lokasyon. Gayunpaman, narinig niya ang kakaibang mga tunog sa ilalim ng kanyang mga paa. Bigla na lamang lumitaw mula sa ilalim ng lupa ang isang napakalaking bulate ng buhangin, mabangis at nakakatakot ang anyo nito. Sa harap ng bulate ng buhangin ay nakatayo ang isang batang babae na tila biglang lumitaw mula sa wala, nakaharap sa higanteng bulate ng buhangin, hindi siya natatakot, lumabas, tumalon siya ng mataas at sinuntok ang ulo ng bulate ng buhangin bago sinaksak ang bungo nito ng isang sibat. Nanunood si Lorca nang hindi makapaniwala, ang batang babae ay walang iba kundi ang kanyang mas bata na sarili. Malinaw niyang naalala, sa edad na 12 taong gulang lamang, nakumpleto niya ang kanyang unang pangangaso, natuklasan ang pagmamahal sa pakikipaglaban. Ang kanyang pangalawang pangangaso ay laban sa isang higanting alakdan, na madaling natalo ni Lorca, pinutol ang buntot nito at pagkatapos ay ang ulo nito. Sa ikatlong pagkakataon, sa pagkakataong ito, nahaharap siya sa 12-dosenang lobo ng disyerto, gayunpaman ay hindi pa rin siya natatakot. Nakikipaglaban sa kanila gamit ang dalawang talem. Gayunpaman, hindi swerte sa kanya ang pagkakataong ito. At sa huli ay nalampasan siya ng kawan. Nang akala niya ay makakaharap na niya ang kanyang katapusan doon. Ginaisang niya ang kapangyarihan ng kanyang diyosa, nagbabago sa isang pulang lobo. Ang matinding sakit ng pagbabago ay naggising sa kanyang mga kapangyarihan. Tumayo sa gitna ng mga madugong buhangin, tinitigan niya ang mga lobo. Na lahat ay nagpasakop sa kanyang paningin. Pumipihit ng mabagal ang kanilang mga ulo. Di nagtagal, nahaharap siya sa kanyang huling kaaway, isang demonyong hayop na tulad ng agila. Sinugod ni Lorca ang hayop sa kalangitan, ang dalawang napakalaking nilalang ay nagbanggaan ng dugo at balahibo na nagkalat sa hangin. Nais niya ng pangalawang pagkakataon, ngunit hindi na darating ang pagkakataon. Dahan-daang lumalayo ang eksena sa kanya. Kinilabutan siya sa takot, dahilan upang manginig siya. Tumanggi siyang gugulin ang natitirang buhay niya sa paghiga sa kama at maging walang silbi. Gusto niyang tumayo at pumatay.
Tumayo at magpatuloy sa pakikipaglaban. Biglang idinilat ni Lorca ang kanyang mga mata, tuwid na nakaupo, malamig na pawis ang tumulo sa kanyang likod at sa kumot. Nang marinig ang sigaw, isang katulong ang dali-daling pumasok at nagsimulang panasan ang malamig na pawis mula sa kanyang katawan. Nagtaka si Lorca sa paligid, ang kanyang mga kamay, mata, at maging ang kanyang mga paa ay walang problema, at hindi siya nakaramdam ng sakit kahit saan sa kanyang katawan. Gamulong siya mula sa kama at tumayo ng matatag sa lupa. Nagtataka siyang tumingin sa katulong na nagpaliwanag na may mga tao mula sa hilaga ang nagdala ng isang bagong diyosa na nakapagpagaling sa kanya. Ang batang diyosa ay hindi gumamit ng anumang halamang gamot, gayunpaman si Lorca ay himala na gumaling. Naalala ang mga salitang sinabi sa kanya ni Ash, tila hindi lamang mga salita ng aliw ang sinabi niya. Dali-daling nagbihis siya, handa nang lumabas at ipahayag ang kanyang pagpapasalamat, ngunit sinabihan siya ng katulong na umalis na sila. Ang angka ng Asha ay naglakbay patungo sa Grey Castle kasama ang unang grupo ng mga tao sa buhangin 2 araw na ang nakalilipas, at si Ash at ang iba pa ay umalis kasama nila. Nakaramdam ng kaunting pagkalito, tinanong ni Lorca kung gaano katagal siya rito. Ipinakita ng katulong ang 3 daliri at pagkatapos ay nagdagdag ng isa pang 3. Tumingin si Lorca sa kama na. Kakatapos lang niyang mahigan, napagtanto niyang nagkaroon siya ng napakahabang panaginip sa loob ng 6 na araw na ito. Tinanong niya ang tungkol sa mga kamakailang pangyayari at nalaman na ang naunang pangalawang angkan ay sumipsip sa lubhang hamina na angkan ng Blackwater bago naglabas ng isang sagradong tunggalian sa kanyang sariling angkan. Gayunpaman, ang kanyang ama, ang pinuno agad na tinanggap ang pagkatalo, at bilang resulta, ang kanilang angkan ay bumagsak sa 2 pwesto. Nangangahulugan din ito na kailangan ni Lorca na umalis sa kastilyo. Walang gaanong sinabi, lumabas si Lorca para hanapin ang kanyang ama. Dali-daling kinuha ng katulong ang kanyang hood, ngunit hinawakan ni Lorca ang kanyang mga tainga at buntot, nakangiting sinabi niyang hindi na niya kailangan ng hood. Habang naglalakad siya palabas, naalala niya ang payo ng kanyang ama na itago hanggat maaari ang kanyang mga tampok, ngunit sa wakas ay natagpuan ni Lorca ang tunay na gusto niya. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng maraming miyembro ng angkan na nagdadala ng kanilang mga gamit pabalik-balik, malinaw na nag-aatubili at nalungkot sa pag-alis sa kuta. Di nagtagal, nakita niya si Lorca. Dumating siya sa kastilyo ng kanyang ama. Natuwa ang mga gwardya nang makita ang kanilang prinsesa. Ngumiti si Lorca at tinanong kung nasa loob ba ang kanyang ama, at tumanggo ang gwardya. Nag-aalinlangan ngunit pagkatapos ay binanggit na may iba pang tao sa loob. Nakatayo sa labas, malinaw na narinig ni Lorca ang mga argumento sa loob. Tila mayroon isang pagtatalo sa pagitan ng kanyang kapatid at ng ibang partido, na hindi lamang nabigo na tuparin ang kanilang kasunduan upang bigyan sila ng sapat na oras. Ngunit ininsulto din ang kanilang angkan. Pagpasok sa loob, nakita niya na hinugot ng kanyang kapatid ang kanyang sandata at handa nang iwain ang kalaban anumang oras. Ang kanyang ama, sa isang mahinang boses, ay nag-utos sa lahat na ibalik ang kanilang mga sandata. Tumingin sa pintuan, natuwa siyang makita ang kanyang anak na babae. Nanlaki ang mga mata ng kanyang kapatid sa pagkagulat sa pagkarating ng kanyang kapatid na babae. Ang kanyang ekspresyon ay halo-halong gulat at sorpresa. Nagulat din ang ibang partido. Marami ang nakasaksi na nabali ni Lorca ang lahat ng kanyang buto sa entablado. Tila imposible para sa kanya na tumayo, at higit pa rito ay makalakad. Napansin din nila ang mga taon sa kanyang ulo at ang buntot sa likod niya. Lumuwa ang lalamunan ng lalaki, nawala ang kanyang dating pagkumpiyansa at umatras ng ilang hakbang. Sinasabi sa kanya na kahit na, ang angkan ni Lorca ay umamin na ng pagkatalo. At kung gusto nilang hamonin muli, kailangan nilang maghintay ng 6 na buwan. Kalmado na sinabi ni Lorca na irerespeto nila ang resulta, pagkatapos ay tinanong kung sino si Cabucha. Ang taong nagsasalita ay itinuro ang kanyang sarili, umamin na siya iyon. At pagkatapos ay hinimok si Lorca at ang kanyang angkan na magmadali at umalis. Sinuntok siya ni Lorca sa panga, ipinadala siya sa paglipad. Dahil ito ang kanyang parusa sa pag-insulto sa kanyang ama. Lahat ay natigilan, ngunit walang nang ahas na lumapit. Malakas na tumingin si Lorca sa kanila, at idineklara, na kahit na bumagsak ang kanilang angkan sa 2 pwesto,
hindi dapat labagin ang dignidad ng kanilang pinuno. Pagkatapos ay iniutos niya sa kanilang lahat na GTFO. Mabilis na binuhat ng iilan ang walang malay na si Kabutsao at tumakbo palabas, hindi na nang ahas pang magsalita pa. Nang makita nilang umalis ang kaaway, agad na lumingon ang kapatid ni Lorca sa kanilang ama, iminungkahi na dahil hindi nasaktan si Lorca. Maaari silang bumalik dito pagkalipas ng 6 na buwan. Iminungkahi rin niya na makipag-ayos ang kanilang ama sa pinuno ng ibang angkan. Sinabi na dahil wala naman mawawala sa kanila, maaaring mas mainam na mapanatili ang status quo. Ang ibang mga gwardya ay tila tuwang-tuwa, sumasang-ayon sa mungkahi ng prinsipe. Gayunpaman, hindi sumagot ang pinuno ngunit tumingin kay Lorca, gustong marinig ang kanyang mga iniisip. Sinulyapan ni Lorca ang mga gwardya at pagkatapos ay ang kanyang kapatid. Kinagat niya ang kanyang labi. Sa wakas ay bamhantong hininga siya, at inihayag na dumating siya upang magpaalam. Nang marinig ng lahat na balak umalis ni Lorca, nagulat sila. Ang kanyang kapatid ang unang nagsalita, tinatanong tungkol sa hinaharap ng kanilang angkan at kung paano nila haharapin ang mga susunod na sagradong tunggalian. Hindi sumagot si Lorca ngunit tahimik na tumingin sa kanyang ama. Ang pinuno ay tumigil sandali at pagkatapos ay sinenyasan ang lahat na umalis, gustong makausap si Lorca ng mag-isa. Matapos yumuko at umalis ang mga gwardya, ang prinsipe, nag-aalangang magsalita pa, ay sa huli ay lumingon at umalis. Nang silang dalawa na lamang ang natitira, tinanong ng pinuno kung balak umalis ni Lorca. Hindi itinago ni Lorca ang kanyang mga intensyon, sinabi niya sa kanya na nais niyang hanapin muna si Ash at pagkatapos ay maglakbay silang magkasama patungo sa lungsod ng Neverwinter. Hindi sumagot ang pinuno dito ngunit sa halip ay nagtanong tungkol sa mangyayari sa kanilang angkan. Walang pag-aalinlangan, iminungkahi ni Lorca na dapat silang tunguhin ang hilaga upang manirahan doon, upang maiwasan ang karagdagang mga labanan para sa mga mapagkukunan at pagkain. Tumingin siya sa kanyang ama, alam niyang naisip na rin ito ng kanyang ama, kung hindi, hindi niya tatanggihan ang hamon ng ibang angkan. Nanatiling tahimik ang pinuno, pinakikinggan ang sinabi ni Lorca. Naunawaan ni Lorca na hindi madaling aminin ng kanyang ama ang pagkatalo. Kahit laban sa isang malakas na kalaban, sisiguruhin niyang magbabayad sila ng isang presyo. Ang kanilang posisyon bilang unang angkan sa loob ng maraming taon ay isang testamento sa kanilang diwa. Malinaw, handa nang ilayo ng pinuno ang angkan mula sa kanilang kasalukuyang tahanan. Na ginagawang walang kabuluhan ng mga sagradong tunggalian. Hindi na niya gustong makita ang kanyang mga mandirigma na ayilay ang kanilang sarili para sa walang kabuluhang mga alitan. Sa isang sandali ng katahimikan, ngumiti ang pinuno, nagtataka kung likas na matalino si Lorca o matalas lang tulad ng lobo. Lumabas, tama si Lorca, hinihintay nga ng pinuno na magising muna si Lorca at talakayin ang paglipat. Umiling din si Lorca sa kanyang mahaba at matutulis na tainga habang inaangkin na hindi niya naiintindihan ang mga bagay na iyon at hindi likas na matalino, dahil naniniwala lamang siya sa lakas ng kanyang mga kamao. Tumingin sa kanya ang pinuno, nagtataka. Ipinaliwanag ni Lorca na ang pakikipaglaban sa isang tao ay nagpapahintulot sa kanya na maunawaan kung anong uri ng tao sila. Gamit ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na itinuro sa kanya ng kanyang ama mula pagkabata sa pamamagitan ng personal na pagsasanay sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, nahulaan niya rin ang mga iniisip ng kanyang ama. Tumawa ng malakas ang pinuno. At pagkatapos ay tinanong si Lorca kung paano niya tiningnan ang Ash. Naalala kung paano siya pinrotektahan ni Ash. Inilarawan ni Lorca siya bilang isang taong hindi gaanong nagsasalita ngunit isang perpektong tagapagbantay. Nakangiti sa naisip ni Lorca na ang sinumang pinuprotektahan ni Ash ay dapat makaramdam ng init at seguridad. Narinig ito, sa wakas ay nagpa siya ang pinuno at nagpa siya na dalhin ang angkan sa hilaga sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, plano ni Lorca na mag-isa nang maagang umalis. Sa kanila, nais niyang makita mismo kung totoo ang ipinangako at kung maaari talaga nilang makuha ang kanilang sariling oasis. Habang pinagkakatiwalaan ni Lorca si Ash, nanatili siyang mapag-alinlangan sa iba, kahit na sinasabi na kung niloko siya ng hari ng Grey Castle, ituturo niya sa kanya ang isang aral. Uff, maliit na batang babae. Tiyak ka ba dyan? Ang pinuno, interesado, ay nagtanong kung sakaling totoo ang lahat ng sinabi sa kanila.
Magsasapanata ba ng katapatan si Lorca? O paglingkuran siya? Sinimulan pa niyang isipin ang kanyang anak na babae na ikasal sa hari ng Grey Castle. Na nagdulot kay Lorca na mamula, ang kanyang mga tainga ay gumalaw at ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang lumipat palayo habang siya ay bamulong na walang gustong magkagusto sa isang kalahating tao, kalahating hayop na nilalang. Well, sigurado akong gusto ni Roland. Natapikin ka sa ulo. Tumawa ang pinuno at hindi na pinilit pa ang paksa. Sa halip, hiniling niya kay Lorca na lumapit, gusto niyang tingnan ng mabuti ang kanyang anak na babae. Tulad ng dati, lumapit si Lorca at yumuko sa harap niya, at mapagmahal na tinapik ng pinuno ang kanyang buhok at malambot na tainga at nagpasalamat sa kanya para sa lahat ng taon ng pagsasakripisyo. Nang gabing iyon, matapos niyang ipack ang kanyang mga gamit, umalis si Lorca sa Iron Sun City na may malaking backpack sa kanyang likod. Pagpasok sa tahimik at desyerto na desyerto, tumingin siya sa paligid upang matiyak na walang tao sa paligid. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang backpack at hinubad ang kanyang damit, tinitiklop ang bawat piraso ng maayos sa kanyang backpack. Pagkatapos ay tumingin siya sa buwan, nadama ang hangin habang nagbabago sa isang higanteng pulang lobo, itinaas niya ang kanyang ulo at bumulusok ng isang kasiya siyang ungol. Ang mabigat na backpack, na ngayon ay hawak sa kanyang bibig, ay tila napakaliit. Sa sandaling iyon, muling nagsimula siya sa kanyang paglalakbay pahilaga.